Hanggang ngayon po, wala pong public spending sapagkat walang bidding sa infrastructure. Tinanggal lahat ng mga flood control projects. Kahit yung matitino, tinanggal. Hanggang ngayon po, hindi pa alam kung kailan magkakaroon ng public works bidding. Ano ibig sabihin niyan? Daan-daan libong mga construction workers, wala pong trabaho ngayon. Madaling salita, zero budget ang ginawa. Meron silang ibang nilusutan. Kumbaga, di ba, pasikot-sikot yan. Para hindi ka mahuli, kumabila ka. Di ba? Lumihis ka ng landas. Lumihis ka ng ibang daan para hindi mahuli. Pero yung budget, mas malaki pa rin kaysa sa 2025. Yang 2026 na yan, mas malaki sa budget sa 2025. Pero, anong nangyari? Zero budget pa rin yung mga mahalagang kailangan ng mga tao, lalo na sa mga transportation. Ano po ibig sabihin niyan? Maraming malulugi ng mga negosyante, construction supplies, at iba pa. Ano po ang ibig sabihin niyan? Ang hula ko po, my projection, by first quarter, hindi lalagpas. I'm sure, less than 3% ang GDP. At Yan po, mga kababayan at mga kapatspress, sa mainit pa rin ang sinasabing Adrian Bersamin and PBBN Conversation. Kaya tayo ay umanda na sa darating pangunos ng ekonomiya na talaga namang papadaus-dos dahil lalo na at patuloy na pagbubulusok pababa ang GDP natin. Malamang at sa malamang ay aabot ng 2%. Siyempre, kapag nagpatuloy ang paglago ng mga buhaya sa Kongreso, diba, dumarami ang mga buhaya eh. Dadami rin ang mga budget. Malamang, dadami din ang mga allocable. Kailangan din ng marami ng pera, diba? Imagine, yung mga buhaya sa Kongreso ay nanganganak yan. Ay siyempre, may mga anak naman talaga yung mga yan. Kisasabak sa Kongreso sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng party list. Opo, kaya nakatuntong ang mga anak nila, mga buhaya, ay dahil sa party list. Nakakatuntong, di ba? Nakakatuntong ang mga anak nila, anak ng mga buhaya, sa Kongreso sa pamamagitan ng party list. Siyempre, halimbawa na lang yung CIS party list. Sino nga ba ang mga nandiyan, diba't mga tao dyan sa party list na yan? Diba't mga kamag-anak din? Kaya yan ang nasabi ko kasi lumalaki ang budget ng mga magnanakaw eh. Lumalaki ang corruption na nagiging resulta ng pagdaustos ng ekonomiya. At higit sa lahat, yung GDP ay dumidepende sa ekonomiya yan. Sa ekonomiya natin, sa Pilipinas. Yun na nga, dumaustos yung ekonomiya, dumaustos din ang GDP. Kaya dito sa video ito, papaliwanag din ni Congressman Erice yung mga resulta ng kabalastugan dito sa Pilipinas na iahalimbawa niya talaga sa buhay ng tao, kabuhayan ng tao ngayon, di ba? Sa malamang, yung mga dating kumakain ng 3 beses sa isang araw, yung mga nasa boundary na, di ba? Yung gipit na pero pilit na kumakain na sa 3 beses sa isang araw. Ngayon, malamang at sa malamang, pag nagdire-diretso yung GDP na yan na pagbaba, wala na. Madadagdagan na naman yung kumakain ng 2 beses at isang araw, di ba? Isang beses na lang kumain sa isang araw. Kaya yan po, no? Welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Patspress TV. Kaya panoorin po natin ang buong video ito. yung bansa po natin ngayon talagang nasa crossroad at nasa crisis.
Kita-kita naman po natin because of the corruption issue, the flood control issue, nung 2025, ang GDP po natin ay 4.4%, which is way below the target of 5.7%. Yung third quarter po is about 9% at yung fourth quarter 3%. Ito po lahat ay dala ng pinakamalaking korupsyon na naganap sa kasaysayan ng ating bansa. The greatest, Talaga naman. highest On the record na talaga yan. history of national History. budget and infrastructure sa ating bansa. Di ba? Kung meron lang ang genius of record na kung sino yung bansang pinaka-corrupt, tsaka yung pinaka-presidenteng corrupt na mabibigyan ng award sa genius word of record, kasama na tayo ron. Pati yung Pangulo natin, sigurado. For the first 3 years of the Marcos administration, 2023, 2024, and 2025, 1.45 trillion po yung insertions, diversions, at amendments na karamihan po ay napunta sa mga ghost flood control projects, sa mga substandard projects, sa mga proyekto na talaga namang pinagkakitaan lang. For example, yung PASI, nakikita nyo yung maliwanag sa mga highway, yung railing sa mga highway, pati na po yung mga solar lamps na nakikita nyo sa mga highway. Ito po ay sa dahilan noong 2023, mga 300 million po sa national budget ay pinalitan. Laki, di ba? 300 million. Yung mga matitinong mga proyekto na pinag-aralan ng mga ahensya ay napunta po sa mga anomalyang proyekto. Noong 2024 po, 500 billion yung nawala sa President's budget. Yung mga matitinong proyekto tulad ng ating mga foreign, tulad ng Metro Subway, tulad ng PNR Elevated. Yan nga po eh, no? Yung foreign assistance, yan na po ang nawala. Pero binito raw yan eh. Binito talaga ni, ano yan, nawala nga yung budget dyan para dyan kasi binito ni, ni Pangulong Marcos. Grabe, no? Kunyari na may bibito, yung pala. Yung importanteng budget ang binibito niya. Langya talaga tong ano na to eh. Presidenting to eh. Grabe. Po ng budget cover dyan ay tinanggal, inilipat sa unprogram appropriations at pinalitan ng mga maanumalyang proyekto. Noong 2025 po, 473 billion po yung inalis sa national budget, pinalitan ng mga maanumalyang proyekto. Kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganito pong kalaking insertions, diversions at amendments sa national budget. Ang national budget po ay napakasagrado. Sapagkat ito po ay sinisimulang himayin at pag-aralan Enero pa lang ng taon. For example, Unang-una, kung Enero pa lang ng unang taon, pinag-aaralan na yung budget, ngayon mapapaisip tayo, bakit may pahabol pa sa unprogram? Bakit ini-insert pa? Kumbaga parang emergency, di ba? Ang haba naman pala ng pinag-aaralan nila eh. Buong taon naman pala eh, bago pumasok yung panibagong budget. Buong taon naman pala pinag-aaralan. O, di ba? Sa NEP. Ipapasok mo yan sa NEP, pag-aaralan nyo sa NEP yan, buong taon. Eh di, may mga oras pa at may mga araw at buwan pa pala talaga na may chance ang mapag-aralan. Eh bakit ganun? Sa BICAM, pagdating sa BICAM, kunyari,
bigla na lang sila mag-emergency na, eto, yung budget sa PNR, bigla nilang i-re-remind na wala palang budget. Grabe, no? Grabe to si Rufus, no? Si Congressman Rufus. Isang taon na hindi mo ni-remind yan. Buong taon ng 2025, January. Hindi nyo ni-remind agad yan sa NEP, hindi nyo pinasok agad. Tapos pagdating ng BICAM, saka ka magsisilip at bigla mong i isisingit. Ibig sabihin, hindi kayo na orient, biglaan, suddenly, lang ya. Grabe, di ba? Yung 2027 budget natin, Oo, January yan, pa oh. lang po, pinag-aaralan na yan. Oo, sinasabi. Sa mga ahensya, doon po sa ibaba. Mm. Pagkatapos po, dinadala yan sa mga regional offices, dinadala yan sa mga national offices. Pagkatapos, sa kaya pa lang yan, dadalhin sa DBM at aaprobahan ng kabinete, aaprobahan ng presidente. Oo. Pagkatapos, Isang taon naman pala, yan. Maliwanag na maliwanag yung sinasabi ni Congressman Erice na talagang nililin lang tayo ng gobyernong ito. Isang taon nyo pala pinag-aaralan yan eh. Grabe kayo. kung pag-aralan, dadalhin sa Kongreso. Pagdating sa Kongreso, ano nangyari? 2023, pinalitan lahat. 2024, pinalitan lahat ng mga importanteng proyekto. 2025, pinalitan lahat yung mga importanteng proyekto ang ipinalit. Yung pong mga proyekto na malaki ang kickback na halos wala nang ginagawa. Pinagpiestahan po ng Marcos administration ang national budget for the last 3 years. At yan po ang nangyari, bagsak ang GDP from 5.7% target, 4.4 po ngayong 2025. At dahil dyan sa mga investigasyon na nangyari, mga knee-jerk reactions ng gobyerno, hanggang ngayon po, wala pong public spending sapagkat walang bidding sa infrastructure. Tinanggal lahat ng mga flood control projects. Kahit yung matitino, tinanggal. Hanggang ngayon po, hindi pa alam kung kailan magkakaroon ng public works bidding. Ano ibig sabihin niyan? Daan-daan libong mga construction workers, wala pong trabaho ngayon. Madaling salita, zero budget ang ginawa. Meron silang ibang nilusutan. Kumbaga, di ba, pasikot-sikot yan. Para hindi ka mahuli, kumabila ka. Di ba? Lumihis ka ng landas. Lumihis ka ng ibang daan para hindi mahuli. Pero yung budget, mas malaki pa rin kaysa sa 2025. Yung 2026 na yan, mas malaki sa budget sa 2025. Pero, anong nangyari? Zero budget pa rin yung mga mahalagang kailangan ng mga tao. Lalo na sa mga transportation. Ano po ibig sabihin niyan? Maraming malulugi ng mga negosyante, construction supplies, at iba pa. Ano po ang ibig sabihin niyan? Ang hula ko po, may projection, may first quarter, hindi lalagpas. I'm sure, less than 3% ang GDP. At lalo Yan po. Yung sinasabi ni Congressman Erice, nakakatakot po yan. Grabe. Yung mararanasan ng mga Pilipino natin sa mahihirap. Hindi ba kayo natatakot? Yung mahihirap, lalong umihirap. Baka minsan, bigla na lang matanggal ang padre de pamilya nyo sa trabaho na halos siya lang ang bumubuhay sa inyo. O di ba? Eh di, ang hirap. Biglang matanggal sa trabaho. Ang hirap nang maghanap ng trabaho ngayon. pong maghihirap ang ating mga kababayan. Kaya po, mahalaga na hindi matuldukan ang investigasyon dito sa pinakamalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa. Subalit nakikita ko po, yung ICI na binuo ng Pangulo through Executive Order number 48, hindi po napunduhan. Hindi nabigyan ng karapatang suporta ng palasyo. Kaya dalawa po sa mga pinagkakatiwalaang miyembro ng komisyon, si Commissioner Dave Singson at si Commissioner Rosana Pajardo ay nagtitim. At ngayon po, halos hindi na natin alam kung ano ang ginagawa ng ICI. Kinagmadali kami sa Kongreso. Prioritize ng ating Pangulo yung pagbuo ng isang Independent People's Commission
against infrastructure corruption. Ito po ay minadali namin, naipasa namin sa committee on government reorganization, December lang po. December pa po. Nag-overtime po kami. Pero ngayon po, hindi na namin alam. Pebrero na, nakabimbin pa rin. Hindi na gumagalaw sa Kongreso. Ang Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, hindi mo maalaman kung anong direksyon. Inagalang ko po si Senator Lacson, pero nakita ko po ngayon, parang walang direksyon yung kanyang pag-iimbestiga. Siya mismo, pinangalanan niya si Executive Secretary Lucas Bersamin at ang pamangkin nito, si Yusek Adrian Bersamin na tumanggap ng 8 bilyon mula kay Engineer Bernardo. Pero hindi niya po inimbestigahan, hindi niya pinatawag at ngayon lamang nabasa ko na wala siyang balak ipatawag ang mga Bersamin. Bakit po? Bakit pagka mga kontraktor pinapakulong? Bakit pagka yung mga maliliit na engineers pinapakulong? Nakakasusunod. Ang ibig sabihin kasi, utang na loob kasi, napakalaki ng utang na loob niya sa kanya. Kay PBBM. Diba? Lalong-lalo sa mga oligarko. Malamang may pumondo sa kanya yung mga oligarko bago siya kumandidato. Diba? Hindi lang yung gastos niya sa sa bagong Pilipinas. May iba pang budget siguro na gumastos sa kanya at lumapit na mga oligarko at yun nga, 'di ba? Gastusan yung mga kandidatura niya. Ang mabilis. Pero bakit pag lumalapit na sa doorstep ng Malacanang? Bakit pagka mga kabinete na, humihinto, umiiwas na sa investigasyon? Huwag na tayo magtaka. Kaya po, napakalungkot kung yung pong 1.45 trillion na ito ay hindi maipapaliwanag. Command responsibility ng Pangulo ito. 2023, 300 billion 2024, pinalitan ng Kongreso. Inirmahan niya, hindi siya kumibo. Ang binete niya, TBM, hindi kumibo. Napalusutan siya. Pero 2024, 500 billion. Pinalitan, sinalauna, hindi siya kumibo. Kabinete niya, DBM, hindi kumibo. 2025, 473 billion. Sinalauna ng Kongreso, ng 19th Congress. Hindi siya kumibo. Pinirmahan niya pa rin. Maliban sa 26 billion na kanyang binito. Pero 473 billion po, yun natira. Ng mga insertions, diversions. Nagtataka po ako, dati-rati, ano yung banggit, sa mga pangalan. Saldico, nag-resign, tumakbo. Sino po ba si Saldico? Chairman ng Committee on Appropriation. Sino ba ang araw-araw niyang kasama? Sino ba ang kasama niya nagpaplano? Si Speaker Martin Romualdez. At lahat ng 3 taon na ito, sino ba ang katuwang ng Kongreso, ng Kamara, sino ba ang Senado? Binabanggit lagi si Senate President Chis Escudero. Pero ngayon po, nahimik na rin. So ano ibig sabihin nito? Gusto siguro makalimutan ng bayan ang pinakamalaking kasaysayan ng pagnanakaw sa kaba ng bayan. Kung tatahimik tayo, kung makakalimutan ito. sana huwag na tayong tumahimik. Lalo dyan sa mga congressman, kagaya mo, Congressman Erice. Sana huwag po tayong manahimik. Ganyan po. Lalo na si Leviste, di ba? Si Leviste. May panibago na naman pasabog, di ba? Ngayon nga, ayan niya, panibagong pasabog niya. Kay Adrian Bersamin. Lalong-lalo na yung kay Saldico, di ba? Sana magkaroon pa ng pagkakataon na bulgar yung mga ibang mga direktang sangkot diyan kay PBBM. Sana lang. Sa susunod na mga araw, malamang sana. Siguro after 2 years, nanakawan tayo ulit. Congressman, may nagsalita na, si Bersaga, no? Si Bersaga.
si Miao Miao, and saka si Leviste, no? Kayo po ay, I think Leviste trusted you, no? He showed you the Cabral papers. What can you tell us about that? Well, alam niyo po, yung Cabral Files na sinasabi, that's a public document. Meron naman pong kopya ang ombudsman, kinuha nila. So, alam niyo po, yung simple lang yan. Napakasimple. Kung gusto imbestigahan ng gobyerno, 2023, 2024, 2025 national budget, ikumpara lang nila yung National Expenditure Program na sinabit ng DBM sa Kamara. Tapos ikumpara doon sa GAA, makikita niyo na po yung mga insertions, diversions, at mga amendments. Pagkatapos po, lahat ng mga proyekto, alamin niyo lang kung sino yung mga naging contractor. Alam niyo na kung sino yung mga naging contractor, yung mga contractors. Tapos tingnan niyo lang yung mga proyekto. Malalaman niyo na kung sino, ano yung ginawa at ano yung ghost at ano yung substandards. Napakadaling imbestigahan yan kung gustong imbestigahan. Ano ba niyo sa investments? May ba pumapasok ng investments lately? Alam niyo po, nung panahon ni Pinoy, nung umalis po siya, yun po yung pinakamalaking foreign investments. $7 billion yung inflow ng investments. Sa pagkaraan po ng 6 na taon ni Pangulong Duterte at 3 taon ni President BBM, na-wipe out po lahat itong. Patay, na-wipe out lahat. Buti pa si Pinoy eh. Nagkaroon pa ng magandang ginawa bago umalis eh, 'di ba? Kaya lang na deadball eh, 'di ba? Etong si PBBM, hindi pa tapos yung termino. Wala na nagagawang maganda. Bagsak ka agad. Kumbaga eh, wala ka pa sa finish line. Lagapak ka agad. Pagod na agad. Kumbaga sa isang runner eh, hindi pa umabot sa finish line eh. Pagod na pagod na. Naglakad na lang, 'di ba? Kumbaga sa marathon, kumbaga ganun. Etong si PBB, mahihambing mo sa mga ganung kagaya ng sports na yan. $7 billion na. Question from the media. Identify yourself and please make your questions brief and to the point. Yes, please. Identify yourself. Oh, ano nakita mo? Sa swela lang ba itong nangyayari? Nagaganap? Kasi sabi mo kung dapat sa presidente dapat ang managot ka. And yet, wala nangyayari. Ano ba? Sa swela lang ba talaga? Para sa akin, ayaw nilang malaman ang katotohanan. Kasi kung gusto nilang malaman ang katotohanan, magiging masusi yung investigasyon. Ba't talagang may ano dito si Marcos? Lahat na. Siya talaga. Sabi ko po, lagi kong sinasabi, gaya na sinabi ko kanina, 23, 24, 25 budget, sila launa, hindi siya kumibo. So it's either complicity or a question of competency. Wilson, any questions? Yes. Ano reaction nyo? Headline ngayon sa mga dyaryo, sabi yung Senate Blue Ribbon Committee, hindi daw kayo imbitahin for the investigation. Na chismis daw sinasabi nyo. Well, hindi po chismis kasi yung 5 congressman, inimbita ni Congressman Leviste. Pinakita sa amin yung files na naglalaman ng text messages between the President and Yusek Bersamin. Nandun po, nakalagay doon, 7 billion. Nag-report siya kay Presidente, natanggap na lahat ng 7 billion at March 24 po yun, 2025. At susunod niya yung kwenta kung saan napunta yon. At may mga napunta doon sa mga kandidato ng alyansa, 11. 12 po yung kandidato ng alyansa, 11 yung nabigyan. Lahat po nabigyan. So including Senator Lacson. Di ba? Senator Lacson. And Senate President Tito Soto, nabigyan. Alam ko na hindi naman nila alam kung saan galing yon. Kaya walang problema doon. Natural lang naman na yung mga national candidates sinutulungan ng kanilang mga partido. Di ba? So, may napunta kay Andrew E. 68 million, talent fee. Oo, tama. Lupit. At yan ay dumaan Andrew na E. kay Congressman Toby Chanco. Ang ginawa ko, pinunta ko si Kong Toby. Dahil kaibigan ko naman yan. Grabe si si Andrew no? Big time. Multimillionaire na ang dating. Grabe. Kaya tahimik ka. Kahit na walang offer sa labas. At least meron na siyang nakuhang paldo-paldo, 'di ba? Tanong ko siya, totoo ba yan? Sabi niya, totoo. Sa salita dito no? Totoo. Na may, sabi niya nga, tinawaran ko nga yan si Andrew E. Nagpatawad Grabe. 68 billion pa rin yung nakalagay na nagbibiro sa akin si Kong Toby. So,
Hindi ko alam, pero kasi na parang out na siya noon sa umalis na siya noon sa. So, ibig sabihin, ito pa lamang ay worth investigating na. Dahil may facts eh. Di ba may facts? These are facts. Pangatlo, yung pinakita sa akin ang mga text messages, merong ibang issue, not just the campaign. Pero may mga national issues na pinapatrabaho si Presidente kay Yusek Bersamin. So, kung hindi Ayan. totoo to, di patawag. Kung totoo to, hindi Oo, tama, patawag. ng Senado, si Yusek Bersamin, si E.S. Bersamin, di ba? Patawag lang. Para magka Urong sulong yung chairman ng Blue Ribbon di ba? Kaya nga nabansag ang Pinky yun Kaya nga na marami ang na nababaklaan sa kanya Ang lupit naman kasi kung urong sulong, parang duwag ang dating. Walang yagba. alaman. By the way, ni-reveal yan ni Congressman Tino February 9. Ano no date na ngayon? February 16. Narinig nyo ba na nag-deny si Yusek Bersamin? Narinig nyo ba na nag-deny si E.S. Bersamin? Hindi sila nagde-deny. Malamang, tama. Si Leandro Libiste ba nag-deny na inausap niya kaming 5 congressman? In 4 occasions, nagharap-harap kami. Yan. Alam nyo, kaya ang lakas ni Lebiste, di ba? Congressman Lebiste. Yung kredibilidad niya ang malakas diyan. Consistent siya. Talagang kahit anong ipukol sa kanya, lumalaban pa rin siya si Lebiste. Kaya si Kiko Barsaga, lumalaban pa rin, di ba? Napaka-consistent nila. Lalo na, kaya di ba, may nagtanong kung bakit si Lebiste ang nilapitan ni Adrian Bersamin. Dahil nga, nakita ni Adrian Bersamin ang mga nagdaang araw kung paano lumaban si Lebiste. Dahil ang kredibilidad ni Lebiste ang habol ni Adrian Bersamin. Yun yung habol niya. Yung kredibilidad ng tao na pwedeng hindi siya ilalaglag nito. Magkakakilala nga, pero yung kredibilidad talaga ang tiwala ni Adrian Bersamin kay Lebiste. At pinakita niya together with 4 other congressmen. So, it's worth investigating. But it seems that Senator Lacson is committed or had committed not to investigate the Bersamins. So, scene of omission. Congressman, kung ganoon, cover up talaga. Cover up. Complete cover up. Yes, and a cover-up will require a series of cover-ups. Kaya hindi po matatapos ito. At kung hindi na natatapos dito, sino tatamaan? Yung ekonomiya. Tatamaan ang ekonomiya, sino tatamaan? Yung pinakamahihirap nating mga kababayan. Tama. Kwan lang, Yun kwan nga lang. yun. Buhay po ba si Cabral? Wala po akong alam na. Wala po akong alam. Malayo. Grabe. Sana buhay pa. Ayan po napakinggan po natin at napanood yung buong video. Napaliwanag naman ni Congressman Erice, Talagang sana meron pang lumabas. Pero ano pang magiging natin laban immune na si presidente. Kumbaga nabakunahan na sa pamamagitan ng 1-year bar. Wala na, hindi na may impeach 'di ba? Tapos yung impeachment complaint ni dating Congressman Mike Defensor, sinalaula nila, 'di ba? Talagang napakasalaula nitong gobyernong 'to. Lahat na lang ng paraan talagang pinag-aralan nila. Kumbaga alam na nila yung talagang hindi lang talaga si PBBM ang may niyan may utak na talagang may mga tao na mga talagang nakapaligid sa kanya na gumagawa ng matatalino. Ang tatalino pagdating sa kurakot Ang tatalino pagdating sa mga na halimbawa na yan, hindi pagtanggap ng impeachment, yung totoong impeachment complaint nila Attorney Topacio. Kagaling talaga di ba? Talagang yan po napanood po natin at napakinggan si Congressman Erice. Kaya hanggang dito na lang.
At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.